parang nangyari, grade 12 something ako nun. So, papunta ako sa simbahan namin sa may bayan, and then walang tricycle na dumadaan sa may tapat ng bahay namin. So, naglakad pa ako ng medyo kaunti papunta doon sa may barangay hall. And then, while waiting, walang nadaan talaga as in a tricycle. And then, tatawid sana ako sa kabilang, parang kabilang daan doon kasi baka maghanap ako ng ibang tricycle doon. And then, suddenly, biglang parang may chinik ako sa phone ko noon. So, paglakad ko, then talikod ako. So, pagtalikod ko, may biglang dumaang nakaharurot na motor yon. So, pag talikod ka, nagulat na lang ako. Biglang harurot siya. So, pag ganun ko, nagulat ako nun, bigla akong nilamig nun. And then, nagtaka ako bigla nun na napaisip ako na kapag tinuloy ko yung tawid ko dun sa kabilang way, parang mababangga talaga ako na kasi napakabilis nung daan. So, but kasi nga, syempre, di naman pwede maglakad na mag-cellphone. So, kukunin ko muna yung cellphone ko nun. So, pagkuha ko, parang bigla na lang akong kumbaga, naligtas dun sa muntikang aksidente na. Di balit pa ako, may sakit na ako. Nalagdag ako sa hagdanan, hanggang isang taon na ako nahiga. Hanggang ngayon, tapos nagkasakit, putol ang bindi ko. O, putol ang bindi ko, may nagbilagro pa rin. Liniliya daw sa ospital. Ito siya ngayon. Ito ngayon. Nadala sa hilot. Hanggang ngayon, ito pa rin sa dami ko ng sakit na nilanganan. Sa malit pa hanggang ngayon. Ito, awa naman ng Diyos, buhay pa. Ilang taon na ako ngayon, 73 na ako. Iyo. Hindi ako abot ng ganito kung hindi ako maigas sa sarili ko. Yung pagka-milestone ko, siguro mga 5 years na nakalipas. Natutulog ako, no, tapos bigla na lang nangalay yung mga katawan ko, yung mga, eto ko, wala na akong dinala ako sa ospital. Tapos kinahapon din, ay mga isang oras, umuwi na ako, medyo naka-recover yung katawan ko. Kaya siguro milagro dumating sa buhay ko, na magandang dumating sa buhay. Ang naging experience ko po sa buhay ko ay noong po meron akong sakit sa puso. Ngayon, nung kapacheck up ko, bigla akong nagulat kasi nakahanda na ako for operation. Pero kakapacheck up ko, siguro mga 2 years na. Biglang nawala yung nawala yung bara ng puso ko. Yun ang pinakamalaking sa akin. Tapos ang isa pa, diabetic ako. 38 years ko nang inaalagaan yung diabetes ko. Awa naman ng Diyos, wala akong komplikasyon kasi parati ako nagpapa. Yung mga ibang naririnig ko na may mga diabetes, na mga namamatay agad. Kaya yung asawa ko, hanga siya sa akin, parati niya ako sinasabihan na magaling daw ako mag-alaga doon sa sakit ko. Sabi ng asawa ko. Hanggang ngayon, dinadala ko pa, pero may mga maintenance ako. Minsan, tumataas ang cholesterol ko, pero may maintenance ako. Yun po ang nangyari sa buhay ko na parang pinagmimilagruhan ako. Yun lang, yung para sa akin, ang milagrong nagaganap sa buhay ko bilang isang delivery rider, yung maghapon kong magde-deliver sa kalsada, siyempre, ginagawa ko, diskarte ako dyan. Nag-drive ako, nakipagsapalaran ako sa matinding traffic, kung ano-ano, ulan, araw. Tapos, makalipas ng lahat ng yun, nakaka-uwi ako ng ligtas araw-araw. Ginagabi na ako sa pagdadrive. Hindi ko inaasahan lagi na nakaka-uwi na ako lagi ng ligtas. Nararanasan ko rin na kauwi na ako, napapailip ako habang nagdadrive, napapapingit ako. Di lang yung mga milagro na gaganap sa buhay. Kung hindi makauwi lagi ng ligtas, hindi ko inaasahan. Ako, masasabi ko lang, hindi ko pa dinadasal sa Panginoon, pero binibigay niya. Yan po kasi, totoo po yun na hindi mo man masabi sa panalangin, pero alam niya yung puso natin, di ba? Ang iniisip ko kasi, imbis na ibigay ko, yung ipilin ko, imbis na bilin ko, siyempre gusto mo yung makatulong muna. Kaya, may kinakasangkapan ng Diyos na yung gusto mo, ibibigay niya talaga. Kagaya po ng mga bagay na talagang gusto kong bilhin. At di ko naman pinapanalangin, pero siyempre alam ng Diyos yung puso natin, di ba?
Kaya darating araw magugulat na lang ako, ayan, may nagbibigay sa akin. Kaya totoo yun na uunahin mo talaga siya. Yung mga bagay na gusto mo talaga ibibig pagkakaloob niya. Din po, salamat po sa Diyos. Miracles. Ito ay ang mga pangyayari na hindi karaniwang nangyayari at hindi maipaliwanag ng siyensya na sinasabing may divine intervention o ang Diyos ang gumawa. Ilan sa mga itinuturing na milagro ay ang pagkakaroon ng sagot sa isang problema na tila wala ng solusyon, ang paggaling ng karamdaman, at ang pagkaligtas mula sa aksidente. Pero, ano kaya ang sinasabi sa Biblia tungkol sa mga sitwasyon na hindi kayang iresolba ng tao at ang Diyos ang nagbigay ng solusyon? Kung meron kang tiwala sa Diyos, lagi kang may pag-asa habang buhay ka. Magagawa kasi ng Diyos ang bagay na imposible para sa tao. Pwede niyang pagalingin ang sakit, pwede niyang buhayin ang patay, pwede niya na pabutihin ang masama. Magagawa ng Diyos yun eh. Kaya ano man ang kondisyon ng tao samantalang ikaw ay nabubuhay, meron kang pag-asa sapagkat may Diyos na pwedeng bumali o magbaligtad ng pangyayari o kaya magturo ng direksyon. Basahin natin ang banal na kasulatan. Pakinggan mo 25:12. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Pagka may takot ka sa Diyos, tuturuan ka ng Diyos Papunta ka na dun sa masama, pero kung nakita ng Diyos, may takot ka sa Diyos, tuturuan ka niya sa daan na kanyang pipiliin. Ididirect ka ng Diyos. Kawikaan, Kapitulo 16, ganito ang ating mababasa sa Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Mali ka, pero pwede kang ituwid ng Diyos, kapatid. Kaya may pag-asa lagi. Pag meron kang kinikilalang Diyos sa buhay, lagi kang may pag-asa. Gaya halimbawa ng mga nangyari sa mga tao ng Diyos nung una. Si Sadrach, si Mesak at saka si Abednego, inilagay dun sa hurno ng apoy Pinainit pa ng mainit na 7 beses kaysa sa dati. Ipinatapon dun ng hari sila sa loob ng hurno ng apoy. Hindi sila namatay kasi naniniwala sila sa magagawa ng Diyos. Iniligtas sila ng Diyos sa apoy. Hindi sila nasunog. Ganon din yung mga unang mga lingkod ng Diyos na makatala sa kasulatan. Basahin nga natin yung Hebreo Kapitulo 11, 11:33. Na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leyon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Kita mo kapatid, ang nagagawa ng pagtitiwala sa Diyos, makakagawa ang Diyos ng imposible. Biro mo itong mga tao ng Diyos nung una, nagsilupig sila ng kaharian, no? Kita mo yung mga Israelita na inalipin sa Ehipto, alipin lang sila Pero natalo nila yung kaharian ng Ehipto Tinulungan kasi sila ng Diyos. Tapos, nagsigawa sila ng katwiran, nagtamo ng pangako, nagtikom ng bibig ng mga leon. Hindi ba si Daniel hindi kinain ng leon Itinikom ng Diyos yung bibig ng leon sa pananampalataya ni Daniel. Ibig sabihin, pagka ikaw ay inilagay sa isang kulungan ng mga leon na puro gutom, magpepiesta yun sa'yo, pero hindi nila kinain. Ito dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Nangyayari yung imposible sa tao kung ang tao may pag-asa at may pagtitiwala sa Diyos.